พร้อมลุยเส้นทางใหม่ด้วยสมรรถนะเต็มพันพร้อมเปิดโลกการผจญภัย Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kahawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos. Panginoon, aming amang makapangyarihan, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa umagang ito. Tinataas namin ang inyong pangalan mo sa aming mga buhay. At sabi mo po, saan man may dalawa o higit na nagkakaisa, ay nandun ka po, Panginoon, sa kanilang kalagitnaan, Panginoon Lord. Kaya naniniwala po kami na nandito ka, ang inyong banal na Espiritu ay kasama namin sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat nyo sa amin sa ilang araw na namin dito. Ito yung patatlong araw na. Salamat po sa paglalayo nyo sa amin sa lahat ng kapahamakan, Lord. At humihingi po kami ng kapatawaran sa mga kasalanan na aming nagagawa, Panginoon Lord. Na madali kaming natetempt sa mga tukso, madali kami nagkakasala sa inyo. At salamat po sa mga pagkain na aming pinagsasalusaluhan, sa mga biyaya na aming nararanasan, Panginoon, yung mga pagkain namin sa araw-araw, Lord. Salamat sa kalakasan ng katawan namin, sa kalusugan namin, na kung kami, Panginoon, ay mahihina, hindi po kami, Panginoon Lord, makakapagtrabaho, hindi kami makakapag-provide sa mga pangailangan namin, Lord. At tama lang, Panginoon Lord, na Ikaw ang aming alalahanin, na Ikaw, Panginoon, na nagpo-provide, Ikaw po, Panginoon Lord, ang Ikaw po, Panginoon Lord, ang nagbibigay, Panginoon. Ikaw po, Panginoon Lord, ang nagkakaloob, Lord, ng mga bagay na yun, Panginoon Lord. At hindi mangyayari ang mga yon, hindi kami makakapagtrabaho, Panginoon Lord, kung kami, Panginoon, ay mahihina. Kaya, Lord, salamat sa kalakasan na binibigay niyo sa aming katawan, Panginoon Lord. Dahil lang totoo, hindi naman po namin kayang ingatan ang aming mga sarili, Panginoon. Patawarin niyo po kami ulit sa mga kasalanan namin, sa mga oras po na kami nakakalimot, na kami po, Panginoon Lord, ay nananalig sa sarili naming kakayanan, na kami po, Panginoon Lord, ay nananalig sa sarili naming kalakasan, Panginoon Lord. Nalilimutan ka naming pasalamatan, Panginoon Lord. Sa kada kami nagigising, nalilimutan namin, Lord, na ang bawat buhay, bawat araw ay biyaya. Bago kami matulog, Panginoon, nalilimutan namin kung paano niyo po kami iningatan, kung paano niyo kami niliyo sa lahat ng kapahamakan, Panginoon. Ingatan niyo po kami sa maghapong to, sa aming paggagala, Panginoon. Ilayo niyo kami sa lahat ng kapahamakan. Dalhin niyo kami sa maayos sa tao. At ganoon din po ang dalangin namin para sa aming mga magulang, Panginoon, na nasa Pilipinas, sa aming mga kapatid, sa aking asawa, sa aking mga anak, sa aming buong sambahayan, sa aming mga kaibigan, sa mga katrabaho namin, Lord. I-remind nyo kami sa mga isipan namin ngayon sa kanila, Panginoon, na sila inyong ingatan din, ilayo sa lahat ng kapahamakan naman. Ayusin nyo po ang aming mga relationship, Panginoon, din sa kanila, Panginoon, ang aming mga pakikisama. Ayusin nyo po at i-transform ang mga buhay namin sa aming pagsasalita, Panginoon, Lord, sa amin po, Panginoong pagkilos sa mga ginagawa namin sa kanila, Panginoon, ay maaalala namin, Panginoon, na ano man ang aming ginagawa, sinasalita, ay ito ay siyang ginagawa na rin namin sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at sa awiting ito, Panginoon, Lord, ay samahan kami ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, na ma-remind kami kung gaano ka naging mabuti sa aming buhay. Wala na kami mga bata pa, hanggang sa mga panahong ito, at hanggang sa mga bukas, sa mga susunod namin buhay, Panginoon, na may mga struggles man, Panginoon, ay hindi po ito, Panginoon Lord, ang nagiging batayan kung gaano ka naging kabuti sa amin, Panginoon Lord. Salamat po sa pangalan ng butong mo naman sa Jesus. Amen. Ano yung pangalan ito? Nahilimutan po.
ang iyong kahawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Yes, Panginoon, mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa opportunity, Panginoon, Lord, na maka-awit po kami, Panginoon, Lord, ng pagsamba, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, Lord, na binigyan nyo kami ng mga tinig, Panginoon, Lord, na kahit po, Panginoon, hindi man kami nabiyayaan ng magandang boses, Panginoon, ay biniyayaan niyo pa rin kami ng boses, Panginoon, Lord. At samahan niyo po kami, Panginoon, Lord, sa buong araw na ito, sa mga pangailangan namin. Dalayan po namin, Panginoon, Lord, na pagpalain niyo po, Panginoon, si RB sa araw-araw ng kanyang buhay, sa kanyang trabaho, Panginoon, Lord, sa kanyang mga nakakasalamuha. Ilayo niyo po siya lagi, Panginoon, sa RB sa lahat ng mga kapahamakan, sa lahat po ng mga tao, Panginoon, Lord, na maaaring magdala sa Kanya sa kapahamakan, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, Lord, ang Kanyang kalusugan, ang Kanyang pagmumotor-motor. Pagpalain niyo ang Kanyang future, Panginoon, Lord, na makakatagpo siya, Panginoon, Lord, ng maayos na asawa, Panginoon, Lord. At sa kanyang buhay, Panginoon, ay mas makikilala kanya, Panginoon. Mas makikilala, Panginoon, niya ikaw sa kanyang buhay, Lord. At siya, Panginoon, sa kanyang paglaki, sa kanyang pagpapamilya, ililid niya ang ที่ kanyang แฮงเอาท์สุดฮิตกู๊ดอัลบั้มอย่างโดน very good Bless rin po si Jopet, Panginoon, sa araw-araw, sa kanyang sa ano man ang mga pinagkakakitaan, Panginoon, Lord, siya ilayin niyo sa lahat ng kapahamakan, sa lahat ng mga kaibigan na bad influence, Lord. I-bless niyo po, Panginoon, Lord, ang kanyang relationship, Panginoon, Lord, sa kanyang magulang, Panginoon, kay Jane at sa kanyang sa family nito, Panginoon, Lord. Ayusin niyo lagi, Panginoon, ang kanyang kalooban, Panginoon, na sa buhay niya, Panginoon, ay ikaw ang makita, ikaw ang maparangalan, Panginoon. At sa kanyang future, Panginoon, i-bless niyo rin po si Jopet, Panginoon, Lord, ng magandang buhay, Panginoon, Lord. Higit pa, Panginoon, Lord, ang dalangin ko, Lord, sa mga buhay nila, sa mga bagay na naranasan ko, Panginoon, na maranasan po nilang higit, Lord, ng mga pamangkin kong ito, Panginoon. At i-bless niyo, Panginoon, Lord, ang kanilang mga pangarap nila sa buhay, Lord. At hindi po nila, Panginoon, malimutan na tawagin ka sa mga buhay nila. Lord, nag-usap ka, Panginoon, sa kanila sa araw-araw, Lord. I-remind niyo sila, Panginoon, ng kabutihan niyo, Panginoon, Lord. Kung may mga panahon, Lord, na sila matetempt magkasala, Lord, kung sila man ay nasa panahon ng kagipitan, sa panahon, Lord, na wala silang pwedeng matakbuhan, Panginoon, Lord, ay doon nila makita, Panginoon, at makatagpo ka lalo, Panginoon, sa mga buhay nila, Panginoon.
po salamat, Panginoon Lord. At ma-enjoy pa namin yung ilang araw namin dito, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ng bugtong mong anak na si Jesus. Amen. I-share lang ko sa inyo, mabilis na ulit. Siyempre, di tayo nandito na talagang kasama na to sa akin gusto talaga. May tatanong lang ako sa inyo, no? Tingin nyo pag ang tao ay namatay, saan pupunta kaya ang tao? Bawa, ikaw, mamamatay ka. Ikaw, halimbawa, tingin mo. Saan ka pupunta pag ikaw ay namatay? Anong saan? Saan? Halimbawa, ano mangyayari pag namatay ka na? Tingin mo. Ha? Wala idea. Ikaw? Magiging abo na lang. Mawawala na. Ayun ang ano nyo. Yun ang paniniwala nyo. Halimbawa, ano? About yung naisip nyo na ang tao ay pwedeng pumunta sa langit o pwedeng sa impyerno. Nainiwala kayo sa ganun. Pag yun nga, pag namatay ang tao, halimbawa ikaw, kung tatanungin kita ang Jopet, saan ka kaya pupunta? Pagka ikaw ay namatay, halimbawa. Tingin mo, saan ka kaya dadalhin ng yun nga, saan mapupunta? Ang katawan natin mapupunta sa abo, pero ang ating mga kaluluwa kaya, saan kaya? Ikaw, Armin. Jopet. Ay, tatawag. Hindi ka alam magsabi. Pero tingin mo lang, halimbawa. Ikaw, sa pamumuhay mo, halimbawa, saan kaya mapupunta? Wala, hindi naman ako sobrang samang tao. Hindi rin naman ako sobrang galit ko. Kaya, So pwede ka na sa gitna ng langit at impyerno. Meron ba? Ikaw, Arvin, tingin mo. ganun din. Sa gitna? So tingin nyo, saan kayo mapupunta nga? Sa langit kaya o sa impyerno? Sa langit. Sa langit. Pero syempre, wala namang tao na gusto mapunta sa impyerno. No, ikaw tatanungin ka, halimbawa, papipiliin ka na, saan mo gusto mapunta? Sa langit o sa impyerno? No, sa langit, no? Lahat naman tayo sa langit, no? Pero, ito yung mga nasa Bible, no? Na sana maunawaan nyo, no? Pilitin nyo unawain, ang panalangin yung matatakto sa isip nyo, no? Sabi sa Roma 3:23, ang lahat daw ay nagkasala, lahat, at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. No? Hindi naman sinasabi na tayo ay masamang tao, pero hindi nga rin ibig sabihin ay tayo ay mabuti kasi lahat tayo nagkasala. Kahit ako, kahit yung mga sabihin natin ng mga banal na naglilingkod sa Diyos, mga pastor man, mga pari man, no? Yung mga alam nating mababait na tao, lahat yung nagkasala. Kahit yung mga taong nawala na, kahit sabihin natin nabuhay na bawa si tatay, mabait, no? Pero siya alam natin nagkasala. Si Aina, no? Isipin mo, bata lang yun, pero nagkasala yun. Si Pauline, si Saim, maliit na bata, pero nagkasala yun, no? At ito yung katotohanan na sinasabi rin sa Bible, no? Sabi sa Romans 6:23, yun yung kanina ha, ang kabayaran daw sa kasalanan ay kamatayan. Yun talaga, lahat talaga tayo, no, mula nang nagkasala sina Eva at Adan, tayo ay, ang naging kabayaran sa kasalanan ng tao talaga ay kamatayan. Mamamatay talaga lahat. At ang nakakatakot syempre na part, no, pag namatay ka, ay yung hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kung sa langit o kung sa lupa. Gaya ng mga sagot niya para mga, syempre hindi nyo alam. Which is understandable. Na naunawa ko na, ay hindi nyo talaga alam saan na kaya ako pupunta. Pero magandang maunawaan natin sa umagang ito na sa mga buhay natin ay saan na kaya tayo pupunta? Kasi ang buhay, hindi natin masabi, no? Maaaring tayo bumaba dyan mamaya, no? Bigla may dumaan na sasakyan, babangga tayo, wala na tayo. Pagsakay natin ng aeroplano pa uwi, mag-crash bigla, patay tayo. Maaaring kumakain tayo, nabilaukan tayo, patay tayo, nagkasakit tayo, o sa pagtulog natin, hindi natin alam, biglang makalindol dito, wala na tayo. Ganun lang kabilis ang buhay kung titingnan natin. Pero, ang nakakatuwa lang na maintindihan ay na nagkakaroon tayo ng pag-asa ay dahil sa Diyos. Sabi, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Hindi nung tayo naging mabait. Kasi wala naman talaga naging mabait eh. Wala naman talaga naging perfect o perfecto. Ang sabi,
Pinakita raw ng Diyos, ng Panginoon, yung ang kanyang pag-ibig sa atin, kahit tayo makasalanan pa. No, kaya niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sabi sa John 3:16. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus noon sa lupa para maging kabayaran ng mga kasalanan ng mga tao. Hindi dahil ibinigay dahil para sa mabubuti, kundi para talaga sa atin na makasalanan. Dahil kung hindi niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, kung hindi siya nagkatawang tao, ang ating mga kaluluwa talaga ay sa impyerno mapupunta. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, ibinigay niya si Jesus para tayo magkaroon ng kaligtasan. Kaya kung naalala niyo kapag Pasko, no, ano ang sabi sa anong mga ginagawa, kalimitang ginagawa pag Pasko? Nagregalo, no? Bigay no talaga, no? Ang diwa ng Pasko, nagregalo. Kaya yun ang diwa ng Pasko. Kaya gusto ko maintindihan nyo, bakit nga pag Pasko nagregalo? No? Kasi di ba sabi birthday ni Jesus, ni Jesus. Pero hindi naman talaga yun ang tamang birthday. Pero sinaselebrate yun para alalahanin lang. Pero kung maalala nyo, no, binibigay ay regalo. Ang regalo, Jopet, pag ikaw niregalohan ko, may bayad. May bayad, sisilingin kita. Hindi, no. Ikaw, Arbino, magbibigyan kita. Baba, ito, regalo ko sa inyo. Pag-uwi kaya, sisingilin ko kayo dito. Maliban dun sa ano, ha? Yun lang. Maliban dun sa binibigay ko, ha? Pero ito, sa lahat kaya, kasi regalo ko to sa inyo. So, ganun ang regalo. Ibinigay ng Diyos Ama, si Jesus, para maging regalo sa atin. At ang kaloob nga ng Diyos na buhay, no, sa atin, na walang hanggan ay si Kristo, si Jesus. No? Ang Diyos, Ama, at si Kristo Jesus ay binigay sa atin bilang regalo. Ibig sabihin walang bayad. Ibig sabihin pala, wala palang bayad ang tanggapin ng Diyos, ang tanggapin si Kristo. No? Ang sabi, paano natin matatanggap, no, ang regalong yun? Sabi sa Romans 10:9, kung ipapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sumampalataya ka. Teka lang, balik muna sa regalo. Ang regalo nga pala ay something na hindi mo kailangan paghirapan. No? Ito na lang para mas maintindihan nyo. Ito, sa halimbawa dito, regalo ko sa inyo. Ito nga, pinaghirapan nyo. And then, no? Ganun din sa buhay natin nun. Ang regalo, yung binibigay sa kahit yung regalo ng Pasko o may nagbigay sa inyo, pinaghirapan nyo ngayon. Hindi, no? Hindi natin pinaghirapan ng regalo kasi bigay yun para si Jesus sa atin. Gift siya, hindi siya reward. Hindi siya reward dahil na, ay, Auntie Jopet, dahil kayo mababait, isasama ko kayo sa bangko. Dahil kayo ay pagka kayo inutusan ko, talagang ang bilis yung utusan ko. Kunyari lang, no? No, kasama ko kayo sa Thailand. Hindi yun. Dahil ang regalo ay kahit natitingnan mo sa sarili mo, ay hindi naman ako karapat-dapat na nabigyan ng regalo ganito. No, hindi ko naman karapat-dapat na magkaroon ng maraming pera, pero regalo talaga. Ganun din ang Panginoon sa atin. Hindi man tayo karapat-dapat, pero siya yung binigay ni Jesus. Reward siya. Matatanggapin mo na lang. Bubukas mo na lang kamay mo, puso mo. No? Kaya sabi, ito, hindi to invitation. Ito invitation, hindi to pressure. Sabi sa Romans 10:9, kung ibig sabihin, bahala ka, pwedeng hindi. Kung ipapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sumampalataya ka sa iyong puso, ikaw ay maliligtas. Kaya sinabi, nakinig yun yung He is the way, the truth, and the life. Nakinig nyo na yun? Ikaw, nakinig mo na. He is the way, the truth, and the life. Pag sinasabi yun. Minsan sa mga jeep, nakalagay yun. O mababasa nyo. Ibig sabihin, si Kristo ang daan. Siya lang ang daan. Kaya siya ibinigay sa atin para siya yung maging daan natin patungo sa kaligtasan. Para hindi tayo mapunta sa impyerno. So yun lang, maigsi lang na baka nga napakababa eh. Pero sinare ko lang sa inyo yan. Kung para maintindihan nyo, no, saan na kaya ako pupunta? Tingin nyo, halimbawa, no, bago tayo mag-close, no, paano kaya ang mga kaluluwa natin ay maligtas?
Dahil kaya sa mabuting gawa. No, A, dahil sa naging mabuti ka sa mundo, hindi ka gumagawa ng masama. At konti lang ang ginagawa mong masama. No, kasi wala naman perfecto eh. So wala, hindi na option yon. So paano kaya ang way para maligtas ang mga kaluluwa natin pag tayo sakaling mawala? A, paggawa ng mabubuti. No, paggawa ng mabubuti. Pero may kasamang kasamaan yun kasi wala naman perfecto. O B, ang B ay tanggapin natin si Kristo. Ano kaya? Ha? Tanggapin si Kristo. Tanggapin si Kristo. Kasi ang A ay, posible ka ang A. Hindi. Kaya walang taong perfecto, no? Walang maliligtas sa mabubuting gawa. Kaya sabi ito sa unang salita, no? Lahat ay nagkasala. Sa everyone falls short of the glory of God. Ibig sabihin nun ay lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit sino mabuting tao yan. Dahil ang tao araw-araw nagkakasala. Mag-isip ka lang ng masama sa kapwa, nagkasala ka na. No? Minsan, may nasabi ka lang na hindi maganda. Nakasakit ka na, nagkasala ka na. Kaya kung titingnan, no, kung gaano mga haba ang buhay natin, no, gumawa ka man ng gumawa ng mabuti, hindi yun na magdadala sa iyo sa kaligtasan. So yun lang at sa ito, sa umagang ito ay ini-invite ko kayo kung gusto nyo na, no, na manalangin tayo sa inyong mga puso, no. Kung iisipin yung bawat isa dito, dahil nagtatlo dito, no, ang kausap nyo ay Diyos. Kung gusto nyo buksan ang puso nyo para sa Kanya, so umagang ito ini-invite ko, kung nais nyo, tumayo tayo at tayo mag-pray lang saglit. Sumunod kayo sa panalangin ko, ililid ko kayo sa prayers, no? Sa kanyang mga mata nyo kung gusto nyo. Pero kung gusto nyo lang, okay lang naman kung ano. Hindi, kung gusto nyo lang din na okay sa inyo. Oo. Sige, ito, isara natin yung mga mata natin. Huwag natin isipin na tayo lang naman tatlo nandito. Hindi tayo magkakahiya, ano. At kasama natin, syempre, sabi, saan man daw may dalawa o higit na nagkakaisa, sa pangalan ng Diyos ay nandun ang Diyos sa kanyang kalagitnaan. Kaya sumunod kayo sa panalangin ko, tigil nyo ang inyong mga mata, at hayaan nyo na kausapin kayo ng banal na Espiritu ng Panginoon sa umaga nito. Aking Ama, salamat sa inyo sa aming buhay na ito. Sumunod kayo para mas nyo ha. Patawarin niyo po ako sa mga nagawa kong kasalanan simula pa nung ako'y bata pa hanggang sa mga panahon na ito. Patawarin niyo po ako sa aking mga kamalian, sa aking mga karumihan. At sabi mo, Panginoon, sabi mo sa inyong salita, ang sino mang tumanggap sa inyo, Panginoon, ang sino man, Lord, na i-acknowledge ka bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas, ay maliligtas pa. Sige, sumunod kayo sa aking panalangin dahil ito na yung time na kayo mismo ang may ipag-usap sa Diyos, hindi ako. Natatanggapin natin ng Diyos kahit ako. Panginoon Jesus, tinatanggap po kita sa aking puso bilang Panginoon, Diyos, Hari ng aking buhay. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan simula nang ako ay bata pa hanggang ngayon at sa magiging ko pang mga kasalanan. Maraming pong salamat na i-remind niyo ako na hindi po ako mabuti. Subalit, dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus, ay magkakaroon ako ng kaligtasan.
Simula sa araw na ito, naniniwala po ako na kung mawala man ako sa mundong ito, ako po ay sa piling mo mananahan. Maraming pong salamat, Ama. Gamitin niyo ang buhay ko upang maging liwanag sa aking mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, mga mahal sa buhay, at taong malalapit sa akin, Lord. Maraming pong salamat na tinanggap niyo ako, pinatawad, minahal sa panahon ng aking karumihan. Samahan niyo ako sa araw-araw kong buhay. At mula ngayon, Panginoon, ikaw na ang nagmamay-ari ng aking buhay, ng aking isipan, ng aking puso. Maraming pong salamat sa pangalan ng bugtong mong anak na si Jesus. Amen. Lord, thank you, Lord. Ama, salamat po sa pagsama sa amin sa umagang ito, sa mabilis na fellowship, Lord, na hindi nasasayang ang lahat, Panginoon, kapag sa inyo namin ibinibigay. Pagpalain niyo sa araw ni si Jopet, nagre-release ako, Panginoon, sa kanila, Lord, ng pagpapala, ng buhay, ng kalakasan, Ama, Panginoon, na sila, that you will bless and keep them, that you will make your face shine upon them, you will be gracious unto them, Lord, you will lift your countenance on them, Lord, and surely your goodness and mercy shall follow them all the days of their lives, and they will desire and seek to know you more in their lives. In Jesus' name we pray. Amen. Congratulations sa ikaw, Isa. Salamat ka na pupunta. Thank you sa ano. Thank you na